Okay, so good evening. So, eto lang recap para sa ating irregulars. So, sa PB irregular muna tayo. So, ayan na yung mga step. So, step 1, drop the da. And then, step 2, drop mo si PB. Yan sa number 2. So, ayun. And then, add ng U. And then, attach to O format. Hala. Yan. And then, sabi sa step 3, may exemption. Kapag ang vowel daw ng verb stem mo ay O, pagkatapos mong madrop si PB, imbis na ang idagdag mo ay O, ganito na O ang idadagdag mo, yung malambot. And then, attach to format and then combine. So, ayan yung ating mga format. So, una sa example natin, si to be hot, tupta. Okay? So, step 1, drop the da. And then, sabi sa step 2, drop daw natin si PB. Yan. So, matitira si to. And sabi doon, kapag ang vowel mo ay hindi naman ganito yung gagamitin mo. So, yan. Si O ang idadagdag natin. Then, sabi ulit doon, kapag ganyan ang idadagdag mo, sa O format mo siya i-attach. So, dito sa format natin, ito si A format, ito si O format. Ngayon, kung napapansin nyo, blanco. So, dyan nyo ilalagay yung U. So, magko-combine lang sila. So, magiging ganito na siya. Okay? Magiging towasoyo. Pagdating ng present tense, same lang ang process. So, ayan, si to ulit. Dagdag ulit ng U. And then, kapag ganito daw ang idadagdag, ang gagamiting format o format. Past tense ng O, oyo. So, combine mo ulit kasi blanco. So, magiging ganyan. So, siya si tuwoyo. Okay? Another example, to be spicy. Drop the, drop PB, matitira si me. Okay? So, ang vowel niya ay hindi ganyan. So, pag hindi daw ganitong vowel, ang i-add mo is yung matigas pa din. So, si O pa din. And then, kapag ganito ang idadagdag mo, automatic O format ang gagamitin. So, combined again. Yan. So, magiging mewo soyo. Pagdating naman ng present tense, same process, drop the da, drop PB, ang matitira si me. So, ulitin ko lang, kapag hindi ganito ang vowel ng verb stem mo, so ang idadagdag mo ay yung matigas. Si U. Yan. And then, kapag si U daw ang idadagdag, automatic attached to O format. So, pagdating ng present tense, O format is oyo. So, combined, magiging ganyan. Mewoyo. Okay? Another example, to be picky. Okay, so kadarupta. Drop natin si ta. Yung nasa huling talang hawag na tong ta na nandito, yung nasa dulong talang. And then, drop PB. So, ang matitirang verb stem, kadaro. So, copy the verb stem. Kadaro. And then, sabi dito, kapag ganito ang vowel, so ganito yung vowel niya, ibig sabihin, ang idadagdag mo is yung ganyan, yung malambot. And then, sabi doon sa step, kapag ganito yung idadagdag mo, ayan, automatic attached to a format. So, dito sa past tense, asoyo si a format. So, ganun pa din, blanco yon. So, combine mo lang. So, magiging ganito siya. Kadarwa soyo. Magiging ganyan siya. Okay? Yan si to be picky. Pagdating ng present tense, same process. Drop the, drop PB. Ang matitirang verb stem, kadaro. Yan, si kadaro. And then, kapag ganito daw yung vowel, ito yung sa step number 3, yung sinasabing exemption, magdadagdag ka ng panibagong O, yung kaparas niya na itsura, and then, attach to a format. So, a format natin ay si ayo. So, magiging
kadarwayo. So, yan lang. Ganyan lang siya i-conjugate. And last sample. Isa pa rin tong sample ng exemption. Si tupta, to help. Drop ta, drop PB. Ang matitira si to. So, pag ganito daw ang vowel, ang idadagdag ay ganito. And then, kapag ganyan daw ang idinagdag, a format ang gagamitin. So, a format ay ganyan. Past tense ng a format, asoyo. So, magiging tuwa-soyo siya. Okay? And last one, sa present tense, copy the verb stem. Drop the, drop PB. So, yan na yung verb stem. And then, ganun ulit. Dagdag si O, yung malambot. And then, kapag O ang ginamit, ang format na gagamitin, then, lagyan mo lang ng format na ayo. So, magiging tuwayo. So, yun si PB irregular.